Hello po, magandang araw po sa inyo. Kamakailan po ay pinalakay po natin yung prinsipyo ng pag-i-interpret o pagpapaliwanag sa Biblia at yun po yung tinatawag po nating acronym na GRACE, na kung saan po yung G stands for genre, yung pong R which means reason, yung A po ay yung ABCs which is yung grammar sa pagpapaliwanag ng Biblia. Yung C ay Christocentric, dapat makikita din si Jesus Christ. At yung pong E ay yung pong events. Ngayon naman po ay tatalakayin po natin yung pong unang aralin po sa first principle ng interpretation ng Bible ng grace, which is yung G. At yun po ay yung tinatawag po natin interpretation of symbols. Ang symbols po ay isa sa genre sa Biblia. Kung titingnan nyo, kung babasahin nyo yung Bible, napakarami pong simbolo niyan. So talakayin po natin yung paksang how to interpret symbols or biblical symbols. Pero bago po ang lahat, ay talakayin po natin muna yung paksa. Ano po ibig sabihin ng biblical symbols? Sa biblical literature po, sang-ayon po sa Bible Hub, ang ibig po sabihin ng biblical symbols ay objects, actions, or events that represent, kumakatuwang po sa isang spiritual deeper truth. So, when you say symbols or biblical symbols, it refers to a representation, kumakatawan po sa isang bagay. Gumagamit po iyan ng whether actions or objects. Now, ito pong biblical symbols ay isang paraan po ng pakikipag-usap ng Panginoon po sa atin. So ano-ano po yung mga dapat natin tandaan sa pagpapaliwanag po o pag-unawa po ng simbolo. Meron po ako ritong ilang mga rules sa kung paano po natin ipapaliwanag o uunawain po ang mga simbolo sa Biblia. Number 1 po ay ito. Kapag maaaring mangyari, ito'y hindi isang simbolo. Ulitin ko po, kapag maaaring mangyari ay hindi po ito maaaring maging isang simbolo. Ito po ang sinabi po, sangayon po ito kay Dr. Paul Litan dun sa kanyang aklat na Literal Interpretation of the Bible. Halimbawa po, sabi sa Isaiah chapter 65 verse 25, the wolf and the lamb shall feed together. Kung mababasa po ninyo sa talatang ito, yung pong wolf at saka po yung lamb na kung saan ito ay magkaaway po, ay darating ang araw that they shall eat together. Magkasama daw po itong kakain. Kung titingnan po ninyo, ito po ay hindi isang simbolo. Bakit po? Sangayon po sa rule na binanggit po natin, hindi na po imposibleng mangyari ito. Dahil sa panahon ngayon, makikita na nga po ninyo sa mga videos natin sa FB na kung saan yung aso at saka po yung tigre nagsasama, yung pusa at saka yung aso nagsasama. So ibig sabihin, hindi sila nag-aaway, kung saan yung manok at saka yung tuta ay hindi nag-aaway. So, pwede po talaga mangyari ito ngayon. Kaya kung mababasa po nyo ang Isaiah chapter 65 and verse 25 at sasabihin na yung wolf and lamb ay mga simbolo, then hindi po maaari na maging ito'y simbolo sapagkat ito po'y posibleng mangyari. Kaya tatandaan po natin kapag maaaring mangyari, ito ay hindi isang simbolo. Another example po ay matatagpuan po natin sa Jonah chapter 1 and verse 17 na kung saan nasabi po doon, at kinain po, nilulun po ng malaking isda itong si Jonah. Yun daw pong malaking isda o tawagin natin ngayon ay balyena ay isa daw pong simbolo. Hindi ko na sasabihin kung anong simbolo po iyon at hindi ko sasabihin kung kanino galing yon. Pero ito daw po ay isang simbolo. No, tandaan po natin ng rules ng interpretation ng symbols na kapag pwedeng mangyari, ito po ay hindi isang simbolo. Kung titingnan po ninyo sa panahon ngayon, may mga instances po na ang isa pong mangingisda ay nakakain talaga o nalululun po talaga ng isang balyena. At ang mangingisda po ay nabubuhay naman sa loob. Pagkatapos po kasi niyan, iluluwa din po siya. So kapag po posibleng mangyari, hindi po pwede natin sabihin na ito po ay isang simbolo. Ang pangalawang rule po na tatandaan po natin sa pag-interpret o pagpapaliwanag po ng simbolo ay ito. Ang konteksto ng talata
ang magpapaliwanag sa atin o magsasabi na kung ito nga ay isang simbolo. Ang konteksto ng talata ang magsasabi ng simbolo at anong klaseng simbolo po ito. Muli po, sabi po ni Dr. Paul Litan na kapag ka po sinabi ng konteksto na ito po ay isang simbolo, yung pong nabasa pa lang natin ay saka pa lamang po pwedeng maging simbolo. Ngunit magiging maingat po tayo rito. Kapag wala pong sinabi ang konteksto na ito po ay isang simbolo, do not interpret, wag mong ipapaliwanag yan na isang simbolo or else mali na po ang pag-unawa po natin sa Biblia. Ang isa pong halimbawa niyan ay sinabi sa Revelation chapter 17 and verses 1 and 18. Dito mababasa po natin yung babaeng patotot, the woman, o yung the great whore, na sabi ay nakusaan ay nakaupo sa many waters, yun ang sabi rito. Ngunit tatandaan po natin na yung woman po na yun, hindi po literal yun. Alam niyo kung bakit? Sapagkat yung talatang 18 na po ng chapter 17 ng Revelation na rin ang nagsabi na ito pong woman na ito ay it represents something. And what is that something? That something is that great city. So yung palang woman na yun ay simbolo lamang ng great city. So the woman is not a literal figure or a literal word, kundi ito po ay isang simbolo sapagkat ang konteksto ang nagsabi na ito po ay isang simbolo. So tatandaan po natin yan. Pangatlo po, ang simbolo ay hindi maaaring maglaman ng detalye. Yan, ako, napakahalaga po niyan. Ang simbolo, ulitin ko, ay hindi maaaring maglaman ng detalye. Isang halimbawa po diyan ay yung halimbawa po yung arko ni Noe. Ito po ay hindi maaaring maging simbolo. Bakit? Sapagkat nung magbigay ang Diyos ng sukat ay napakaraming detalye. Kung ang context sana o yung paligid ng talatang binasa natin ang nagsabi na yung bawat bahagi ng detalye na yon ay simbolo ng isang bagay, then saka pa lang po natin pwede sabihin na ito ay isang simbolo. Ngunit maging maingat po tayo kapag wala pong sinabi ang konteksto na ito po ay isang simbolo, then wag po nating bibigyan ng kahulugan na ito po ay isang simbolo. Ang isa pa pong halimbawa po dyan ay yung templo na matatagpuan natin sa Ezekiel chapter 40 at saka sa verse 48, na kung saan yung templo po ay napakarami pong detalye. Kung iyan po ay napakaraming detalye at iyan po ay simbolo, dapat yung bahagi ng bawat detalye na yun o yung bawat detalye na yun ng templo na yun ay dapat yung konteksto na ang magsasabi na ito po ay isang simbolo. Ngunit kung wala pong sinabi, hindi po siya simbolo. At kung yan po ay hindi simbolo, nangangahulugan lamang po na iyan ay literal na pagkakasabi. Talagang yun yung tinutukoy po doon. So number 3, ang simbolo ay hindi maaaring maglaman ng detalye. At ang ika-4 po ay ito. Ang simbolo ay hindi maaaring humiwalay sa kabuuan. Ano ibig mo sabihin, Pastor? Halimbawa po, may sinabi po sa Revelation chapter 7 and verse 13 na kung saan yung isa daw po sa elders noong pong 144,000 ay lumapit po kay Juan. Nagtanong siya kay Apostol Juan. Napansinin po ninyo, ito ang medyo mahirap, medyo complicated na unawain. Tingnan po ninyo ha, may mga nagsasabi po na itong elder daw po na ito ay isang simbolo lamang po. Ito po ang sinasabi ni Dr. Paul Tan. Kung ito po ay isang simbolo at lumapit yung isang bahagi ng simbolo na yun kay Apostol Juan, then lumalabas po dapat na yung buong kabuuan ng 144,000 ay dapat isa ring simbolo. Now, tatandaan po natin na kung ito ay simbolo, hindi dapat mahiwalay yung isa doon sa kabuuan. Pagka ito po ay isang simbolo, dapat buo ang representation niya as a symbol. Hindi pwedeng yung isa simbolo at dito ay literal. Hindi po pwede yon. Therefore, kung ito ay kinakailangan buo, kung ito ay dapat ay i-interpret ng buo, dapat yung buo na yun ang simbolo.
Ngayon, mga kapatid, dahil sa ito ay hindi isang simbolo, lumalabas lamang po na ito ay literal. So yung elder po na yon sa Revelation chapter 7 verse 13 ay literal po. Sa madalit salita po, tatandaan po natin, hindi pwedeng maging simbolo kung yung isa ay hihiwalay at yung isa hihiwalay doon sa isa. Lumalabas na ito ay simbolo at ito hindi simbolo. Hindi po pwedeng mangyari yon. We interpret the symbol as a whole. If the context did not say that it is a symbol, then this whole is not a symbol. Kaya tandaan po natin, mga kapatid, ang simbolo ay hindi maaaring humiwalay sa kabuuan. Yan po ang mga tatandaan po natin sa pagpapaliwanag ng simbolo.